GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express. Narito na ang GB Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GB Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin DJ Joey Boy on the line, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GB Balita Express. oras natin ngayon, 6:35 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Hatid sa atin ng Nizep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. At dako na tayo sa ating headlines balita. VP Sara Duterte hiniling na ibasura ang impeachment case. Senador Jinggoy Estrada nakakulong na sa Quezon City Jail matapos sumuko. AFP, umano'y military drill ng China sa Bajo de Masinloc, propaganda lamang. At mas maraming Pilipino pabor sa harapin na VP Sara ni VP Sara ang impeachment trial ayon sa Okta. At dako na tayo sa ating headlines balita. VP Sara Duterte hiniling na ibasura ang impeachment case. Ang detalye ng balitang iyan, ulat ni DJ Joey Boy. GB Balita Express. DJ Frankie, hiniling ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court na ibasura ang impeachment case laban sa kanya dahil umano sa mga depektong constitutional at procedural sa reklamo. Ayon sa kanyang kampo, nilabag ang due process, lumampas sa kapangyarihan ang House Committee on Justice at walang sapat na ebidensya upang patunayan ang mga aligasyon kaugnay ng confidential funds, unexplained wealth at SALN violations. Bariinding itinanggi ni Vice President Duterte ang lahat ng paratang at iginiit na wala pang pinal na desisyon ng anumang hukuman na nagpapatunay ng graft corruption o iba pang irregularidad laban sa kanya. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, Your Good Vibes. Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala sa ibang balita, Senador Jinggoy Estrada nakakulong sa Quezon City Jail matapos sumuko. Para sa detalye ng balita. GB Balita Express. Dinala sa Quezon City Jail si Jinggoy Estrada matapos siyang voluntaryong sumuko kasunod ng paglabas ng warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan kaugnay ng kasong plunder. Dumaan muna ang senador sa proseso ng fingerprinting at mugshot sa Criminal Investigation and Detection Group sa Camp Crame bago binalik sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Kasama rin na inisyuhan ng warrant si Manuel Bunoan kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control projects. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, Your Good Vibes. At ayon sa AFP, umano'y military drill ng China sa Bajo de Masinloc, propaganda lamang. Ang detalye ng balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GB Balita Express. Itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang ulat na nagsasagawa ng military drill ang China sa Bajo de Masinloc at sinabing propaganda lamang ito. Ayon kay Roy Vincent Trinidad, wala silang namataang organisadong military exercises ng Chinese forces, kundi hiwa-hiwalay na presensya lamang ng mga barko sa lugar. Kasabay nito, matagumpay namang nagsagawa ng 5 araw na maritime cooperative activity ang AFP, Philippine Coast Guard at United States Indo-Pacific Command mula Mayo 26 hanggang 30 na kinabibilangan ng search and rescue at maritime security exercises. Iginiit din ng AFP na ang Bajo de Masinloc ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at suportado ng 2016 arbitral ruling na kumukwestiyon sa malawak na territorial claim ng China sa South China Sea. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, Your Good Vibes. At ayon sa Okta Research, maraming Pilipino pabor na harapin ni VP Sara Duterte ang impeachment. Para sa detalye ng balita.
GV Balita Express. Tumaas na sa 74% ang bilang ng mga Pilipinong naniniwalang dapat harapin ni VP Sara Duterte ang Senate impeachment trial ayon sa survey ng Octa Research noong Abril ngayong taon. Mula ito sa 69% noong Marso, nasa 21% naman ang tutol habang 4% ang hindi nakakapagpasya. Pinakamataas na suporta sa Visayas na may 82%, sinundan ng National Capital Region na 81% at balanse sa Luzon na may 77% at Mindanao na may 58%. Nilinaw ng Octa na ang survey ay sumusukat lamang sa suporta sa pagdaraos ng impeachment trial at hindi sa pagkakasala o posibleng conviction ng Vice Presidente. Isinagawa ang survey noong Abril 20 hanggang 24 sa 1,200 adult Filipinos sa pamamagitan ng face-to-face interviews. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para naman sa ating balitang lokal, most wanted na telecom engineer arestado habang kumukuha ng police clearance. Nasa kabilang linya pa rin, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Arestado ang isang 49 anyos na telecom engineer sa Dasmariñas City, Cavite matapos itong matukoy sa e-warrant system habang kumukuha ng police clearance. Ayon sa pulisya, ang suspect na kinilala sa alias na Mark ay may nakabinbing 2 kaso ng paglabag sa Republic Act No. 7610 kaugnay ng umano'y pangmomolestya sa minor de edad. Nasa tala rin umano siya ng rank 3 city level most wanted persons. Matapos makumpirma ang warrant, agad siyang inaresto at dinala sa kustodiya ng pulisya. May itinakdang piyansa ng 180,000 pesos para sa bawat bilang ng kaso, dahilan upang hindi na siya makauwi at diretso nang makulong. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Sa pagpapatuloy ng ating balita, 229 na sex offenders nasa kote sa Oplan Bantay, Dangal sa Calabarzon. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. umabot na sa 229 sex offenders ang naaresto sa 2 bugso ng operasyon ng Oplan Bantay, Dangal sa rehiyon ng Calabarzon. Ayon kay Brigadier General Hazel Marantan, 111 ang nadakip na sa ikalawang wave ng operasyon mula May 25 hanggang June 1. Kabilang ang 65 na most wanted persons na may kasong sexual na pang-aabuso. Sa kabuuan, 80 ang arrested sa bisa ng warrant of arrest habang 31 naman ang nadakip sa lehitimong warrantless operations. Sinabi ni Marantan na bahagi ang operasyon ng Oplan Galugad at layuning maprotektahan ang komunidad lalo na sa mga kababaihan at kabataan laban sa mga sex offenders. Dagdag pa niya, nakapagtala rin ang rehiyon ng 50% na pagbaba sa 8 focus crimes. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At buhawi na nalasa sa Infanta, Quezon, mga bahay at bangka nasira. Ang detalye ng balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Nawasak at napinsala ang ilang kabahayan at bangka matapos manalasa ang isang buhawi sa baybaying bahagi ng Barangay Libho. Ayon sa mga ulat, nakunan pa ng video ng mga residente ang pananalasa ng buhawi habang nakararanas ng masamang panahon at malalakas na pag-ulan ang lugar. Agad namang nagsagawa ng damage assessment ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Municipal Social Welfare at Development Office. Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente. Samantala, namahagi na ng relief goods at iba pang tulong ang lokal na pamahalaan sa mga pamilyang naapektuhan ng buhawi. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Sa
Samantala, 2 arestado sa 160,000 pesos na illegal na lumber sa anti-illegal logging operations sa Occidental, Mindoro. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. inaresto ng mga otoridad ang 2 individual sa isang joint anti-illegal logging operation sa bayan ng Santa Cruz Occidental, Mindoro nitong Lunes, Hunyo 1. Ayon sa ulat, pinangunahan ng Department of Environmental and Natural Resources o DENR ng Santa Cruz Municipal Police Station ang operasyon sa Sitio Masaya, Barangay Alacaak. Matapos ang koordinasyon sa Community Environment and Natural Resources Office o Senro DENR, Sablayan at lokal na pulisya. Nahuli ang 2 suspect matapos harangin ng mga otoridad ang isang Isuzu Elf closed van sa isang barangay road. Dito nadiskubre ang kargang mga pinutol na malugay lumber. Nabigo umano ang mga suspect na magpakita ng kaukulang transport permits, proof of ownership at iba pang dokumento na kinakailangan sa pagbabiyahe ng mga produktong galing sa kagubatan. Kinasuhan ang 2 naaresto sa paglabag ng Presidential Decree number 705 o Revised Forestry Code of the Philippines. Nasamsam sa operasyon ang 50 piraso ng malugay sawn lumber na may sukat na 2 by 6 by 20 na tinatayang nasa 1,000 board feet at may kabuuang halagang humigit kumukulang na 160,000 pesos. Patuloy pa rin ang investigasyon sa kaso. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At dako naman tayo sa ating weather update. Habagat, patuloy na nagdudulot ng pag-ulan sa Luzon at Visayas. Mga residente pinag-iingat sa flash floods at landslides. Para sa detalye ng ulat panahon, ihahatid ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, mga ka-vibes, patuloy ngang nararamdaman ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Dahil dito asahan ang mga pabugso-bugsong pag-ulan sa mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro kung saan may banta ng flash floods at landslides. Maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon at Western Visayas, habang pulupulong pag-ulan naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa. Naglaro kahapon ang ating temperatura sa 25.7 degrees Celsius at hanggang 30.4 degrees Celsius. Katamtaman hanggang sa may kalakasan naman ang alon sa extreme northern Luzon na aabot sa 1.2 hanggang 2.5 meters ang taas. Banayad naman ang baybayin sa ibang bahagi ng bansa. Ang ating pong araw ay lulubog mamaya ang 6:22 ng gabi. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At mga ka-vibes, dako tayo sa ating price watch. Malaking rollback sa presyo ng langis, epektibo ngayong Martes. Sa detalye ng balita, GV Balita Express. aarangkada na ngayong Martes ang malakihang bawas presyo sa produktong petrolyo ayon sa Department of Energy o DOE. Batay sa inilabas na abiso, bababa ng 9 piso at 26 na sentimo kada litro ang diesel, 4 piso at 76 na sentimo o 4.76 centavos kada litro ang gasolina at 10 piso at 86 na sentimo kada litro ang kerosene. Ayon sa Energy Secretary Sharon Garin, unti-unti nang bumabalik na mas mababang antas ang presyo ng langis matapos ang nakaraang pagtaas ng dulot ng tensyon sa pandaigdigang merkado. Aniya, papalapit na muli ang presyo sa antas bago sumiklab ang kaguluhan sa gitna ng silangan. Matatanda ang tumaas ang presyo ng langis matapos ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran na nagdulot ng pangamba sa supply ng langis sa pandaigdigang merkado. Gayunpaman, humupa ang tensyon kasunod ng pansamantalang tigil putukan at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, isang mahalagang rutang dinaraanan ng malalaking bahagi ng supply ng langis sa buong mundo. Samantala, hindi lahat ay may magandang balita para sa mga consumer dahil inarunsyo rin ng DOE ang pagtaas ng presyo ng liquefied petroleum gas o LPG na madaragdagan ng 3 piso at 61 sentimo kada litro.
para sa GV Balita Express. Ako po si DJ Frankie sa GV 99.9 Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita hatid sa atin ng Lipamedics Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipamedics Medical Center, their Instagram at Lipamedics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. Manatiling nakatutok sa GV 99.9 para kayo ay GV informed, GV aware, and GV updated. Ako po si DJ Frankie at nakasama natin on the other line, DJ Joey Boy, dito lamang sa GV 99.9 Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express.